So mga kapatid, if you turn to page 11 ng yung mga confessions, page 11, paragraph 1 ng yung mga confessions, the reason why hindi Tagalog ang gagamitin po natin ngayon is because there's a specific word na hindi po namin naisalin, or rather, na hindi ko po naisalin, that is so important sa ating pag-aaral. So page 11, God and the Holy Trinity, paragraph 1. Ito po ang nakalagay. The Lord our God is the one and holy living and true God, whose subsistence is in and of himself, who is infinite, whose essence cannot be comprehended by any but himself, who is a most pure spirit, invisible, without body parts or passions, who only has immortality, who dwells in the light which no man can approach, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty in every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute, who works all things according to the counsel of his own immutable and most righteous will, for his own glory. At ito na po yun. Who is most loving, gracious, merciful? Ulitin ko po. Who is most loving, gracious, merciful? Ang ating pag-aaralan mga kapatid sa confession po natin ngayon ay yung mga salitang, ang Diyos is most merciful. Kasi napag-aralan po natin na ang Diyos po ay pag-ibig, ang Diyos po ay isang Diyos that is not only infinite in His holiness, infinite sa Kanyang pagmamahal. Pero sabi din po ng confession, God is most merciful. Most merciful. Ngayon when we think about the word mercy, ito po ay minsan isinasalin po sa ating English translation bilang gracious, loving kindness, or kindness. Yun po ang ibig sabihin po ng being merciful or most merciful sa Biblia. Ngayon, sa isang simpleng paliwanag, ayon po sa isang tagapagturo na salita ng Diyos by the name of Louis Berkhoff, ito po ang kanyang paliwanag sa salitang most merciful. Ito pong ibig sabihin po daw nun. Ang ibig sabihin po ng salitang most merciful is the goodness or love of God shown to those who are in misery or distress. Ulitin ko po, ang ibig sabihin po ng mercy of God is the goodness or love of God shown to those who are in misery or distress. Ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos na ipinakita sa mga taong in misery, in other words, puno ng kalungkutan and distress, walang kapayapaan. Ngayon, sa Biblia, makikita ho natin that bagamat ang mercy po ng Diyos ay parte ng kanyang katangian, God does not have to show us mercy whatsoever. Dahil ang ibig sabihin po ng mercy is, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kabutihan sa mga tao na hindi karapat-dapat makaranas ng anumang klaseng anyo ng kabutihan mula sa Diyos. At magbibigay po ng halimbawa, God does not have to help you if you are in disaster. God does not need to show you His goodness if you are facing the consequence of your sin. Pero sa kabila po ng ating pagkakasala sa Diyos at sa kabila po ng ating mga kahinaan and distress, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa atin. Mercy. Na bakit po napaka-importante na maunawaan po natin na ang Diyos po is most merciful? Dahil unang-una, hindi ho tayo karapat-dapat, again, na makatanggap o makaranas ng anumang kabutihan mula sa Diyos. Maraming tao na may ganyang klase mentalidad.
Kaya mabuti ang Diyos sa akin dahil nakita niya, mabuti ako. Mali yun, mga kapatid. Walang matuwid, walang mabuti sa atin. So ngayon, ipapakita ho sa atin ng Biblia, kanino po ipinakita ng Diyos ang kanyang mercy according to the Scriptures. Unang-una, ipinakita po ng Diyos ang kanyang mercy sa mga nagkasala. Dito po tayo sa Exodus chapter 34. Sa Exodus chapter 34, talatang 6 hanggang 7, kanino ipinakita po ng Diyos ang kanyang mercy? Exodus 34 verses 6 and 7. Sabi po ng Biblia, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulungin Diyos, mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasalanan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. So wikang English, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So kung tatanungin po natin, what does it mean that God is merciful? It shows here na God is merciful by showing ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa mga taong nagkasala sa Kanya. Now, ano po ba ang nararapat po sa atin? Kasi madalas po natin naririnig sa mga tao na hindi naniniwala sa doktrina ng pagpili ng Diyos na ang Diyos po daw ay unfair. Siya po ay hindi makatarungan. Bakit may mga pinili ang Diyos para maligtas, tapos yung mga iba hindi naman pinili, therefore God is unfair. Now, if we want God to be fair, wala ni isa sa atin ay papasok sa langit. Lahat po tayo mahuhulog sa impyerno. So ngayon, bakit nga po ba may mga taong pumapasok sa langit at hindi lahat nahuhulog sa impyerno? At yan po yung salitang mercy. Kinaawaan ka ng Diyos na hindi naman ka dapat kaawaan, pero kinaawaan tayo ng Panginoon. Sa lahat ng tao sa buong mundo na pwede iligtas ng Panginoon, tayo ay kinaawaan ng Diyos. Now think about that. It could have been your mother, your father, your brother, your sister, your neighbor, your coworker, but God desired to show His mercy upon you. Kinaawaan at minahal ka ng Diyos. Number 2, kanino po ipinakita ng Diyos ang kanyang awa and mercy? Sa mga taong dapat lipulin. Sa mga taong dapat sanang lipulin. Dito po tayo sa aklat ng Salmo 78. The book of Psalm, chapter 78. At dito po tayo sa talatang 37. Psalm 78, verse 37 to 38. Tignan niyo po ang nakalagay sa Salmo 78, verse 37 and 38. Sabi po ng Biblia, hindi sila tapat sa Kanya at sa kanilang kasunduan, ngunit naawa pa rin ang Diyos sa kanila. Pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit kahit napakatindi na ng kanyang poot. In English, their hearts were not loyal to Him. They were not faithful to His covenant. Yet He was merciful. He forgave their iniquities and did not destroy them. Time after time He restrained His anger and did not stir up His full wrath. Ang tinutukoy po dito sa aklat ng Salmo ay yung katigasan po ng ulo ng mga Israelita. Ilang beses sila iningatan ng Diyos.
pinotektahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pero ano po ang kanilang sinukli? Disobedience. And yet, ang sabi ng Biblia, kahit may karapatan ang Diyos na patayin sila at ubusin silang lahat, hindi niya ginawa. Bakit po? Dahil naawa ang Diyos sa kanila. Now, why is that important to understand? Sa araw-araw na tayo po ay nagkakasala, sa mga panahon na tayo po ay tumalikod sa Diyos, sa mga panahon na tayo po ay naging masuwain at naging matigas po ang ating mga ulo, doon pa lang sa oras na yun, pwede na tayo patayin ng Diyos. Bawian ng buhay ng Diyos. Wasakin ng Diyos. At maituturing siya makatarungan. Sa mga panahon na tayo po ay binali natin ang ating mga kasunduan sa Kanya, sa mga panahon na nilapastangan po natin siya at ang kanyang mga salita, doon pa lang pwede na po tayo bawian ng buhay ng Diyos. Pero bakit hindi po niya ginawa? Dahil naawa ang Diyos sa atin. Maawain ang Diyos. God is merciful. Kaya wag ho natin iisipin that God doesn't care about you, God doesn't love you. Because for every single second that you breathe, and for every single second that you sin, God's mercy is upon you. Di niyo po ba alam nung gumising po kayo kaninang umaga, kinaawaan kayo ng Diyos? Di niyo po ba alam nung makarating po tayo dito na maayos, nandun ang awa ng Diyos sa atin? Kasi I guarantee you, may mga tao na hindi na po nagigising ngayon. May mga tao na aksidente ngayon na hindi na po nabuhay, namatay na. Pero tayo po, buhay pa rin dahil kinaawaan tayo ng Diyos. Number 3, ipinakita po ng Diyos ang kanyang awa sa mga may sakit. Dito po tayo sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18. Luke chapter 18. Ipinakita ng Diyos ang kanyang awa sa mga may sakit. Luke 18 verse 35 to 43. Luke 18 verse 35 to 43. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao dumadaan si Jesus na taga Nazaret. Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, makakita ka na, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus na nagpupuri sa Diyos. Na makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. Sa panahon ni Kristo, ang mga taong hindi na po inaalagaan ay yung mga may sakit. Kapag may leprosy ka na, kung ikaw ay bulag o bingi o pipe, babaliwalain ka ng mga tao. They will not show you mercy sa panahon na yon. Pero sabi ng Biblia, itong Jesus, ipinakita po niya ang kanyang awa sa isang taong bulag, sa isang taong may sakit. Kaya mga kapatid, kung tayo man po may mga sakit karamdaman, if you have a sickness, you have a disease, the Bible says, God is willing to show His mercy on you kung ikaw ay lalapit sa Diyos at ibibigay mo ang buong buhay mo sa Kanya. So hindi lang po niya ipinakita ang kanyang awa sa mga nagkasala, hindi po niya ipinakita lamang ang kanyang awa sa mga taong dapat sana lipuling, ipinakita po niya ang kanyang awa sa mga taong may sakit. And lastly, ipinakita po ng Diyos ang kanyang awa sa mga hindi karapat-dapat na iligtas. Sa mga taong hindi karapat-dapat na iligtas. Tayo ho yun. Dito po tayo sa aklat ng Roma, Kapitulo 9. Romans chapter 9, verse 15. Roma, Kapitulo 9, talatang 15. Romans chapter 9, verse 15 to 23. Sabi po ng Biblia, sapagkat sinabi niya kay Moises,
Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya na mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patikasin. Maari may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos na ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaaawaan niya na inihanda na niya noon para parangalan. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya. Hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. So there have been some questions. Brother Josh, bakit may mga iba na niligtas ng Diyos at may mga iba na hindi? Sabi po ng Biblia, yung mga tao na pinili ng Diyos para iligtas po niya, nais niya ipakita ang kanyang dakilang awa sa kanila. Pero sa mga taong hindi pinili ng Diyos, nais po niya ipakita ang kanyang matinding galit sa mga ito. In other words, mga kapatid, kung tayo po ay na kay Kristo Jesus, nilikha ka ng Diyos, nilikha ako ng Diyos, para maipakita po niya ang kanyang matinding awa sa atin. Now, what would have happened kung walang pipiliin ng Diyos? Then hindi niya maipapakita ang kanyang awa. And what would have happened kung ililigtas niya ang lahat? Hindi niya maipapakita ang kanyang matinding galit. Pero minarapat at minabuti ng Diyos na meron mga tao na kanyang nilikha upang maipakita niya ang kanyang galit. At may mga tao na hindi karapat-dapat na iligtas, na kanyang iniligtas para maipakita po niya na siya po ay isang maawain na Diyos. Kaya sa araw-araw po na tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, sa araw-araw na tayo po ay kumakain, there is a roof over our heads, there are clothes that we are wearing, we have vehicles, we are living. Yan po ay resulta ng awa ng Diyos sa atin. Kaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, yung sinasabi ng mga tao sa labas, masyado mahigpit, masama daw siya, malupit daw siya, hindi totoo yun. Ang Diyos po natin ay isang merciful God. And the reason why we are here today is because God is in fact merciful. May we always remember that, mga kapatid.